Priority programs ng Department of Agriculture sa taong ito at sama si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Asek Arnel, magandang tanghali po and Happy New Year. Hi, Asek Joey. Happy New Year. Magandang tanghali po. Sir, una po sa lahat, pwede niyo po bang ibahagi sa amin ang ilan sa mga priority program ng DA sa taong 2026? Yes, Asek Joey. Sa kabuang 290 billion sa sektor ng agrikultura, 215 billion dito ay mapupunta sa Agriculture Department, yung iba sa DAR at saka sa National Irrigation Administration. At masaya ang buong kagawaran sa pangunguna ni Secretary Kiko, lalong-lalo na yung pondo ay para sa food production, sa rural development at long-term food security. Maganda dito yung malaking investment sa critical agriculture infrastructure, lalong-lalo na po sa farm-to-market roads, sa post-harvest facilities, sa irrigation systems natin at saka cold chain facilities, bukod pa doon sa mga pondo na ilalaan natin sa 10 billion sa ating Rice Competitiveness Enhancement Fund at sa Presidential Assistance for and Fisher Folks. Itong lahat ng to kakahalaga na mahigit sa 40 billion pesos, Asek Joey. Ayon sa ulat, Asek Arnel, critical po yung final version ng General Appropriations Act. Ano po yung mga particular provisions sa GAA yun ng DA na pwedeng makaapekto po sa aktual na pagpapatupad ng mga programang nabanggit nyo? Yes, Asek Joey, masusing pinapag-aralan ngayon ng DA yung mga special provisions ng ating General Appropriations Act for 2026. Lalong-lalo na po yung mga provisions, special provisions dito sa atin sa FMR at doon pa sa ibang proyekto. Pero yun nga po, araw-araw halos po ay nag-meeting kami ngayon para po maging masaayos yung pag-i-implement natin ng mga key agri-infrastructure, lalo na po itong ating FMR. Nabanggit nyo, Asek, yung FMR o Farm to Market Roads. Tama po ba na doble yung pondo para sa mga ito? At alin yung mga rehiyon po at agricultural products ang unang makikinabang dito? At may timeline po ba tayo sa pagpapagawa nitong mga Farm to Market Roads na bago? Tama yun, Asek Joey. Naging 33 billion pesos yung kabuang halaga na nalaan para dito sa ating farm-to-market road. At malaking bahagi nito ay mapupunta dito sa atin sa Northern at Central Luzon. Ito yung ating food basket dito sa Luzon na ang target natin mapalakas yung ating palay, mais at saka yung ating agri-fishery sector. Ganon din sa Mindanao, in particular dito sa Region 12 para mapalakas yung ating high value, specifically yung ating coffee at saka yung kakao at iba pang high value commercial crops natin. At inaasahan na marami o malaking bahagi nitong pondo nito ay ma-implement natin nitong kabuuan ng 2026. Pagdating naman, Asek, dun sa RCEF or Rice Competitiveness Enhancement Fund, paano po titiyakin ng DA na ang pinalaking pondo para rito ay direkta pong mapapakinabangan ng maliliit na magsasaka at hindi lamang po yung malalaking producers? Tama yun, Asek Joey, dahil dito sa RCEF or Rice Competitiveness Enhancement Fund, talagang targeted beneficiaries ang gagawin dito ng ating kagawaran. Ang mga beneficiaryo ng RCEF ay malinaw na tinutukoy at nakabatay doon sa tinatawag natin na Registry System for Basic Sectors in Agriculture, RSBSA, kung saan prioridad natin yung mga maliliit at saka yung marginalized rice farmers. Doon naman po, Asek, sa pondong inilaan para sa Animal Industry Competitiveness Act. Ano po yung partikular na programang uunahing pondohan ng DA para mapababa po yung gasto sa produksyon ng karne at mapatatag din po yung supply nito sa taong 2026? Asek Joey, para naman dito sa Animal Industry Competitiveness Act, ang target natin dito yung tinatawag natin na Swine Repopulation Project or SRP. May kabuuan nito na almost 1.6 billion pesos. Targeted dito na makapamahagi tayo ng more than 32,000 na heads ng mga inahin na pwede nating i-distribute kasama ng mga piglets
para tama ka doon, mapalakas natin ang industriya ng ating livestock, lalo na rito sa atin sa hog industry, dahil ito yung lubhang na apektuhan ng ating African swine fever, at mapababa natin yung gastusin, and at the end of the day mapababa yung presyo ng karning baboy. Nabanggit nyo rin kanina sa paunang tanong at sagot, ASEC Arnel, yung pondo po para sa rice or post-harvest facilities po. So paano po titiyakin ng DA na yung pondo para sa facilities na ito ay makakabawas talaga sa post-harvest losses na matagal na pong problema ng ating mga magsasaka? Tama yun, Asek Joey. Ang mas malaking pondo ay ilalaan doon sa pagbili at pagmamahagi na mas marami at mas modernong post-harvest facilities, lalong-lalo na yung tinatawag natin ng mga mechanical dryers at makabagong rice milling facilities at mga warehouses. Importante itong mga bagay na to, lalo na dito sa ating palay at mais, kasi para masigurado natin yung kalidad ng ating mga palay at mais, kailangan pagka-harvest matuyo agad yan, at mas magiging maganda yung quality ng bigas at magiging mas maganda ang presyo at kita ng ating mga magsasaka. So, direkta itong mapapakinabangan ang ating mga magsasaka at yung mga kooperatiba na kanilang kinabibilangan. So, mas magiging epesyente yung implementasyon natin ng ating mga programa dahil dito sa mga makabagong post-harvest facilities, and at the end of the day, mas lalaki yung kita ng ating mga magsasaka. Sa ilalim naman ng Expanded Rice Program para sa 2026, ASEC, may target po ba ang DA sa produksyon at presyo po ng bigas, at paano ito susuportahan ng bagong budget allocation? Yung ating target ngayon, Asek Joey, for 2026 ay 20.3 million metric tons yung ina-expect natin na production. At ito ay suportado ng pondo na nailaan ngayong General Appropriation sa ating National Rice Program. Kasama na rito yung 30 billion under the Rice Competitiveness Enhancement Fund. Yung pondo para sa mekanisasyon, irigasyon, kasama na yung post-harvest, ay makakatiyak na yung ating programa, yung sa Rice for All, yung ating 20 pesos na benting bigas meron na, at yung patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas sa mga merkado ay magpapatuloy ngayong 2026. Alam ko, ongoing naman po itong modernization, ASEC. Pero ano po yung mga dagdag na reforma sa modernisasyon ng agriculture sector na inaasahang mapopondohan po ng 2026 budget, lalo na po sa mechanization po at digitalization ng sektor? Doon sa mechanization, ASEC Joey, kagaya ng nabanggit ko concept doon sa mechanization, especially sa post-harvest, doon sa ating land preparation at saka sa ating crop establishment, ay gusto rin namin yung magandang balita na early this first quarter ay ilo-launch na yung ating command center. Ito yung magiging central platform na magdadrive ng digitalization strategy at backbone for evidence-based policy making ng culture. So dahil dito ay magkakaroon na tayo ng parang nerve center ng ating consolidated data hub, at madali na natin ngayon mapipredict kung kailangan na natin ng magkaroon ng additional na importation o kaya ng ating local na production. So mas supported tayo ngayon ng digital. So mas maganda ito for proper and informed decision making ng ating mga decision makers, especially ng ating Pangulo at ng ating Secretary. Para naman po sa mga mangingisda, ASEC, pakibigyan naman po kami ng specific programs or projects na pupondohan po ng 2026 budget na direkta pong makakatulong sa fisheries sector at makakatulong po sa pagpapataas ng kita ng ating mga mangingisda at pati na rin po yung pagpapataas ng supply ng isda.
Sa pangisdaan naman, as Joey, ang target natin, yung intensification ng development ng ating aquaculture subsector sa pamamagitan ng establishment ng strategic hatcheries sa buong bansa at saka yung diversification ng iba't ibang lahi o species, including high value, hindi na lang yung mga ordinaryong isda, para masigurado natin na talagang lalaki yung kita ng ating mga mangingisda. Ganon din yung ating livelihood support in terms of fish value adding at saka yung pamamahagi ng mga post-harvest equipment and facilities para sa ating mga maliliit na mangingisda. Periodically, ASEC, paano nyo po susukatin kung naging matagumpay itong mga programang paglalaanan po ng pondo ngayong 2026? Meron po ba tayong clear na key performance indicators na para po makita talaga kung tama po at matagumpay yung pinaglaanan ng budget? Tama yun, Asik Joey. Since last year ay meron na performance evaluation system ang kagawaran at ito ay isinasagawa na hindi lamang dito sa central office kung hindi pati sa lahat ng attached bureaus, attached agencies and corporations and regional field offices at nagkakaroon ng quarterly evaluation bukod pa dun sa monthly assessment para matiyak na yung pondo ay nagagamit ng tama, yung physical and financial targets ay kung meron mang mga delays, malaman kung saan ang problema at anong mga adjustments ang dapat gawin para masigurado na yung nabanggit mo nga, key performance indicators at saka yung mga targets ay nakakamit at yung impact bukod doon dito, meron din tinatawag na mga impact evaluation ng mga proyekto na nabanggit. Lalong-lalo na ngayon dito sa farm to market roads na napag-usapan natin kanina, napaka-importante masigurado natin, nabanggit yan ni Secretary, na ma-implement ng tama, maayos at mas mababang presyo at mas epesyenteng pamamaraan. Kaya magkakaroon na tayo ng tinatawag na Citizens Participatory Audit at meron tayong mga transparency portal, yung FMR Watch natin na magiging available sa lahat ng ating mga kababayan. Pwede sila magbigay ng feedback, photos, videos, and suggestions para masigurado na bukod doon sa ating private watch ay meron ding participation sa implementation, yung tinatawag natin na consultation sa mga stakeholders, yung ating mga programa, lalong-lalo na itong ating mga critical agri-infrastructures. Mabilisan lang po, ASEC, paano po makaka-participate po yung mga kababayan natin dito po sa audit? Online po ba yan o pupunta po dun sa mga tanggapan po sa probinsya? They can report online dun sa ating transparency portal. I-announce namin yun later on. Magkakaroon ng malaking announcement yan. Yun nga, nabanggit ko, pag may mga projects na malapit sa kanilang lugar, pwede nilang puntahan yon, pwede nilang kuhanan pictures at tanungin yung mga na doon. At pwede nilang sila mismo ay doon mismo sa portal ay magpadala ng kanilang messages, videos, and photos. At within 24 hours kung merong mga issues, ay sasagutin agad yun ng ating kagawaran. Magandang inisyatiba po yan ng Department of Agriculture. Si ASEC Arnel de Mesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Pinag-usapan po natin ang mga proyektong popondohan po ng Department of Agriculture sa mga sektor ng agriculture at fisheries sa taong 2026.